Good evening everyone! Welcome to our video for tonight kasi alam ko po na marami sa ating mga government employees ay nakakuha na o di naman kaya ay waiting na lang. Baka next week meron na or yung iba nakuha na ang kanilang 7,000 medical allowance para po sa lahat ng mga non or civilian government employees. Okay? Welcome po to this session and sana after this session ay makapag-decide kayo ng tama at pinaka-the best na decision kung saan nyo nga ba ilalagay or ano ang gagawin niyo sa 7,000 na medical allowance. Pwede po ibili nyo po ng gamot yan, pang pa-check up nyo. No? 2 check up lang yan, baka wala pang gamot yan, ubos na. B, ibili nyo po ng HMO. Okay po? So, ako po pala si Efren Matos Abella Jr. Isa po akong life license underwriter of the Insurance Commission, a registered associate financial planner of the Philippines, Financial Planner of the Philippines, and an active senior marketing director of the International Marketing Group o IMG po, yung nakikita nyo sa taas. Okay? In this video, ulitin ko lang po, sana makapag-decide kayo ng tama kung anong gagawin ninyo sa inyong 7,000 medical allowance. So, what I'm going to discuss with you now ay ito po yung karamihan sa mga government employees ay nagkalituhan kung alin nga ba. Marami sa ating mga LGU employees, not only LGU, pero marami sa atin, even DepEd teachers, DepEd employees, ay mas pinili na bumili ng mura na healthcare o di naman kaya yung iba ay nag-reimburse ba? Tawag doon? Okay? So, I just hope po na after this ay makapag-decide po kayo ng tama. So this is Kaiser International Health Group, the National Healthcare Shield for Government Agencies Healthcare Plan. Ayan. So Kaiser, the first name in healthcare. Alright? So, sino nga ba? Okay? Ituring na natin parang tao, si Kaiser. Okay? So, who we are? Okay? We are the first name in healthcare. So, Kaiser po, ito po ay stands for HMO or Health and Maintenance Organization na nag-o-offer po ng quality healthcare to a diverse range of clients. Okay? Unang-una po dyan ang ating Supreme Court, ang ating Senate, ang ating House of Representatives, at marami pa pong iba. Founded po ito ng 2004 and duly certified by the Department of Health and Insurance Commission kasi meron din po itong insurance. Noong July 26, 2004, headed by the Medical Director, Dr. Lea Uyolo. Okay? So, siya po, si Dr. Lea Uyolo, siya po ang Medical Director and the President of all HMO in the Philippines. Okay? First name in healthcare. Katulad po ng sinabi ko po sa inyo dahil mga Supreme Court natin, Court of Appeal, Senate pa lang, Kaiser na po ang pinagkatiwalaan. So, there are already more than 12,000 na growing hospital, accredited doctors, okay? And hospitals and clinics. More than 2,000 naman and growing ang Kaiser Medical Center and 9 clinics and growing sa buong Pilipinas. So, meron po tayong network providers 24/7 in case of emergency. Okay, meron tayong call center, customer care center, and liaison officer. At ito naman po yung mga network providers na partner ng Kaiser. Nandyan po ang The Capitol Medical Center, okay, Cardinal Santos, The Medical City, St. Luke's, yan, at marami pa pong iba. Okay? So, hindi na natin tatagalan dyan. The exclusive broker of Kaiser po ay IMG. Mapa short-term, long-term, senior care man po yan, hindi po kayo makakabili ng HMO na Kaiser
kung hindi po sa IMG member. O, di ba? So, ibig sabihin kung napakalaking HMO, si Kaiser, pinagkatiwalaan ng Supreme Court, ng Senate, ng Congress, di ba? How much more, no? Ganun din ang IMG na exclusive partner or broker ng Kaiser. By 2030, 30 million Filipino families. By the year 2030, financially educated. Okay? Sino-sino ang mga eligible sa 7,000 and para sa National Health Shield na ito? Of course, lahat ng national government agencies including SUCs, GOCCs, regardless po sa appointment, whether regular, casual or contractual or appointive or elective and non-full-time or part-time basis. So, sino-sino ang mga pwedeng mag-apply? The group applicants must have at least an authorized or designated signatory representing the respective government institution katulad ng ginawa po natin sa DepEd, non-formal group. Ang ginamit po natin, Simpatuyo Elementary School, teaching and non-teaching personnel. Halimbawa lang po yan. So, there is no minimum number of members required in enrollment. However, the interagency or department must participate if they choose to enroll to avoid anti-selection. All applicants will be subject to underwriting guidelines and approval. Sino-sino mga eligible? The principal members ay yung mismong LGU or government employee po na 18 to 65 years old. Ayan. So, madalas sa mga HMO po, hanggang 60 or 64. Pero ang Kaiser, isinagad. Pwede hanggang age 65. Ayan. And of course, maliban po sa principal members, meron din po, pwede tayong magdagdag ng dependents, legally spouse, or legal spouse, I should say, at least 18 to 65 years old din, legitimate or legally adopted children, 1 to 21 years old, 1 year old to 21 years old age, and then, of course, years of age and who are unmarried and unemployed and living under the same roof as the principal. O, nakatira sa isang bubong. Okay? Para naman sa mga single members, ang pwede nating maging dependent, yung ating mga parents, no? At least, not above 65 years old. Okay? And then, yun nga lang, mas mahal po ang ating mga dependent. Kung magdadagdag po kayo, kung 7,000 sa atin, sa kanila po ay 10,500. So, let's continue. Ano-ano nga ba? Tignan natin kung ang Kaiser National Health Shield Care or Healthcare Shield ay compliance sa the budget circular at DBM circular and then sa DepEd order. We have 5 po kasi dapat: preventive care, inpatient, outpatient, dental, and yung annual physical examination. Alright? So, sa preventive, kasali po dyan, consultation on different MD specializations and subspecialties, patient history, taking upon consultation, periodic monitoring of health problems, and health education and counseling on diet and exercise. Yan. Maliban po dyan, meron din pong binibigay sa atin si Kaiser na 10,000 per member para sa mga magpapavaccine ng tetanus or animal bites. O, di ba? So, health habits and family planning and counseling. At kasali po dyan sa preventive healthcare natin yung annual physical examination like CBC, urinalysis, fecalysis, chest x-ray, ECG for age 40 and above, pap smear for women age 40 and above. Okay? Isa po ito sa mga dahilan kung bakit mas magandang ibili nyo ng HMO yung 7,000 ninyo kasi meron na po kayo kaagad annual physical examination na kapackage po ng ating Kaiser. Now, bakit kailangan natin itong annual physical examination? Kasi dito natin mamomonitor kung kumusta ang ating CBC, ang ating urinalysis, baka meron na pala tayong mga
infection sa ganito and ganyan, fecalysis sa loob ng ating intestines, of course, chest x-ray, at iba pa, ECG, and then pap smear sa mga babae. So this is the reason why napaka-importante na mas magandang ibili nyo na HMO. Kasi kung hindi HMO, kung cash yan, syempre baka yung 7,000 kulang pa na pang APE ninyo. Alright? Next, after ng preventive care, meron din ba itong inpatient? Meron po. So kasali po dyan, meron po tayong inpatient, pero may procedures. Okay? So later, ibang topic na lang yan, procedures. So, inpatient, kasali po ang 800 na semi-private room and board allowance for 30 days, operating room, administered medicines, MBL, yan, ibig sabihin maximum benefit limit. So, kung 75,000 per illness, 75,000 po yan. And then, X-ray and other laboratory exams, o diba? Professional fees for Kaiser rate, attending physician and surgeons, at saka yung anesthesiologists. Okay? So, maliban po dyan sa mga binanggit ko, meron din pong additional benefits kay Kaiser National Health Shield. Yan po yung medicine for inpatient availment, intravenous fluids and transfusion of fresh whole blood, pati ICU, MBL, dialysis, chemotherapy, radiotherapy. Alright. Maliban po dyan, kung kinakailangan din po ni patient na mag-undergo ng laparoscopic surgery, up to 50,000 po ang ipro-provide ng ating Kaiser, no? Additional benefit. Lahat mo na nakikita nyo dyan, up to 50,000. From 5,000 to 50,000 to 24-hour Holter monitoring to the echo with Doppler. Yan. Orthopedic arthroscopy at marami pa pong iba. Up to 5,000 po yan. So, sa inpatient. Okay? So, ngayon naman, after ng inpatient, maliban sa mga binanggit ko, nandyan po yung radioactive iodine therapy, bone densitometry, at iba pa. Makikita nyo po dyan? Okay? And pagkatapos ng inpatient, dalawa na po, meron din ba itong outpatient? Paano, Sir Efren, kapag hindi ako nagkasakit, hindi ako na-admit as inpatient, pero gusto kong magpa-check up. Okay, outpatient benefit po. Meron din po itong procedure, pero later na lang. Referral to specialist. Okay? Regular consultation, covered, except for prescribed medicine po laboratory, x-ray, and other diagnostic examination by the prescribed accredited physician. Treatment of minor injuries at iba pa. Okay. In case of emergency, no, at malayo po yung accredited hospital, we can bring the patient to the nearest hospital for the pangunang lunas or first aid. Ayan. So, ang mangyayari dyan, halimbawa na aksidente, na-admit siya. So, may procedure din po ito. So, i-cover po ni Kaiser up to, yan, siyempre, nandun pa rin siya sa maximum benefit limit. Okay? So, in case of emergency, and kung wala naman talaga, ibabalik for reimbursement up to 80%. Diba? So, emergency care for non-accredited. Okay? Kung wala talaga. And then, emergency care, non-accredited po, 100% sa mga GITA. Okay? Maliban po dyan, meron din po tayong dental care. Of course, nandito yung mga coverage ng ating dental care. Okay? Beyond that services, those services, I should say, magbabayad na po tayo. Okay? So, kasali po dyan yung mga, iba pa. Financial assistance, ito po yung, kung sakali na may mangyari sa principal member, accident or natural death, meron pong financial assistance na ibibigay si Kaiser from 10 to 20,000. Alright? And then, hindi naman kailangan pag namatay lang. Na aksidente, natanggal ang dalawang kamay o dalawang paa, ganyan po.
isang kamay, isang paa. Nandyan po, nakalagay po. So, financial assistance lang po yan. Kaya, I suggest you mag-avail din po kayo ng inyong term life insurance. Yung 7 to 10,000 every year. May 1 million na kayong insurance protection. Additional. Okay? Financial care assistance is for exclusive for principal member only. So, kung meron kayong dependent, hindi po kasali dyan. Okay? And then, integrated po ang PhilHealth sa Kaiser. Bago mag-deduct si Kaiser, magde-deduct po muna si PhilHealth. In case po na yung patient natin ay walang PhilHealth, isushoulder niya po yung PhilHealth muna, yung counterpart ni PhilHealth. And then, ito ang maganda. Sa lahat ng HMO sa buong Pilipinas, tanging halos, no, Kaiser ang nagustuhan po nila is because upon approval of the policy, covered na po ang mga pre-existing conditions 12 months prior to the effectivity of your plan. O, di ba? So, nakalagay dyan, may mga identified pre-existing illnesses tayo na covered. Ayan, nandyan din po ang mga dreaded diseases at yung exclusions and limitations, meron din po. Kung sa semi-private, halimbawa lang po, nagpa-admit kayo, wala kayong nadatnan na ibang gamit, kundi siguro semi-private, no? Mayroon bang semi-private na air condition, no? Pero nagdagdag kayo, yun yung mga exclusions na tinatawag po dyan. O di naman kaya ay, ano pa ba, yung mga sa dental, nag-appeal kayo, pati pa brace ng ngipin, hindi naman kasali sa eating benefit, excluded po yung mga yan. Alright? So, marami pa pong iba. Just set an schedule para face-to-face, no? Ay madiscuss natin yung exclusions and limitations, okay, ng Kaiser. So matotal po, no? O pati maternity hindi po covered yan, okay? So, sa kabuuan po, kung ikaw po ang papipiliin ko sa ngayon, alin ang gusto mong paglagyan ng 7,000 medical allowance? I-claim mo pa rin ba? Take note, pag nag-claim ka po ng 7,000, isa o dalawang check-up lang yan, ubus na po. And take note, hindi po porket mas bata-bata ka pa, saka na lang. Kasi hindi natin alam ang sakit, hindi natin alam kung kailan ang aksidente. So, huwag na nating hintayin yan. So, ito yung mga major providers, major access with access to major hospitals. Because of CSU po, kaya nagkaroon tayo ng access dyan. Ayan. So, by summer, gusto nyo magpa-general check-up sa St. Luke's Medical City, then go. Okay, gamitin nyo po yan. At iba pang mga services. And you just visit our website para makita po ninyo yung mga list of accredited hospitals, doctors, and iba pa. Okay, so meron po tayong 24/7 hotlines. And then, mga yan, paki-screenshot na lang po. Okay? So, and then, of course, pwede rin nating ma-access pag nag-set tayo kasi ng LOA or Letter of Authority online. Okay? Kaiser mobile app, available na rin po yan. So, okay. Ayan. So, naintindihan nyo na po. Okay? Kung bakit si Sir Efren at iba pang mga IMG members, we encourage you to avail your HMO. Huwag nyong i-claim na 7,000 yan. Mas maganda po. Mas protektado po tayo. Then, sabayan po ninyo yan ng Kaiser long term. Katulad ko po, meron akong long term, 4 years na yung nababayaran ko, pero kumuha pa rin ako ng short term. Kasi nga, hanggat maaari, ayaw ko munang galawin yung nasa long term. Kasi, yun yung long term after ko sa DepEd at age 61 pataas. Wala na ako sa DepEd, wala na akong HMO, wala na akong 7K. Diyan po mapapakinabangan ko rin ang long term. So maraming salamat sa mga barangay health workers, barangay tanod, barangay kapitan, officials. Pwede na rin po kayo mag-avail ng 7,000 medical allowance sa lahat ng mga LGU employees at sa mga taga-DepEd na hindi po nagtiwala last year sa Kaiser. Ngayon, kayo na po ang bahala na humusga kung alin sa mga HMO providers ang pinakamaraming accredited clinics and hospitals, pinakamaraming benefits, alright?
bahala na po kayo dyan. Maraming salamat. Sana makatulong ang video na to. You just visit our office, IMG Santa Teresita Financial Center, Monday to Friday, 9 a.m. to 4 or 6 p.m. and then Saturday and Sunday, 10 a.m. to 6 p.m. Okay? So, again, Kaiser Healthcare. Just PM me para mag-guide po namin kayo, para matulungan po namin kayo.